Hi fam, good morning. So it's a Saturday today and 7:30 na ng umaga ngayon and tayo po ay nagpapaaraw and tayo po ay naglalakad-lakad dito sa aming village. Alam niyo, pagkagising ko kanina, nakita ko kasi yung araw, napakaganda. Tapos ang ganda-ganda ng panahon, clear skies, ang ganda ng hangin. Kaya sabi ko, tara maglakad tayo sa labas habang maaga pa. And maganda pa yung araw nito, 'di ba, before 9 AM. So meron pa tayong 1.5 hours na makakapagpaaraw bago mag alas 9 kasi sabi pag alas 9 na raw, medyo hindi na raw maganda yung araw para sa skin natin. And naisipan ko mag-vlog fam habang naglalakad-lakad kasi hindi ko na maalala kung kailan pa yung last na walking vlog na ginawa natin dito sa village. Wala lang, nakakamiss lang no na mag-vlog ako pero hindi yung nagta-travel, hindi rin sit-down vlog pero walking vlog. No? So para sa vlog na ito, nag-isip ako ng topic na pwede kong i-share sa inyo. Yung topic na iba naman sa usual na sinishare ko, hindi about travel, hindi about requirements, hindi about visa processing, and ang naisip kong topic fam is about corporate life, no? I remember sa previous vlog na in-upload ko, may mga shinare ako doon about work-life balance, na kailangan magpahinga din kayo, i-balance nyo yung work and life ninyo. And maraming mga nag-DM sa akin and mga comments ninyo, no, na nag-resonate yata sa inyo yung topic na yon about corporate life and work-life balance. And ngayon, I'm going to share with you some of the things that I used to do para ma-achieve ko ang work-life balance sa aking corporate life. Disclaimer lang fama na hindi ako expert dito and lahat lang ng maishishare ko sa inyo ay base lang sa na-experience ko sa aking corporate journey. So tara, simulan natin. Okay, number 1, let's talk about Monday blues. Na-mention ko na ito before sa mga vlogs, no? Yung Monday blues, ito yung Sunday pa lang, tinatamad ka nang pumasok, naisip mo na naman, Monday na naman bukas, haharapin ko na naman yung traffic, stress na naman sa trabaho, ang dami na namang workload na papasok. So hindi natin may iwasan yan, no? As corporate employees, paminsan-minsan nararamdaman natin yung Monday blues na yan. Pero ano ang mga pwede nyong gawin para maiwasan yung Monday blues? Number 1 is hanap kayo ng mga ilulook forward to sa Monday na yon or sa buong week na yon. And usually ang ginagawa ko, nag-iisip ako ng mga bagay na magpapasaya sa akin sa week na yon. Meron ba akong meeting na ilulook forward sa Monday na yon or sa week na yon? Kakain ba kami ng mga office mates ko? Yung mga ganong bagay. So, try to look for those things, no, na makakapagpa-uplift ng mood natin, makakapagpasaya sa atin. Ngayon, kung hindi nyo naman makita yon, gagawa kayo ng paraan. So, ganun yung ginagawa ko. Naglilista ako, ano ba yung mga pwede kong i-look forward? Pero kung wala talaga akong maisip, walang ganap sa Monday na yon or walang ganap sa buong linggo na yon, gumagawa ako ng sarili kong ganap. So, ang ginagawa ko fam, pagdating ko sa office or bago pa man ako pumapasok sa office, iniisip ko na niyan na ay, sige na nga, papamerienda ako mamaya sa mga colleagues ko doon sa office para maiba lang yung mood ng Monday, 'di ba? It helps, no? Believe me. Lagi ko yung ginagawa every Monday. Hindi naman consistent talagang every Monday, pero every time na nafe-feel ko na nakakaranas ako ng Monday blues. And syempre ina-assess ko rin yung mga feelings ng mga colleagues ko na minamanage ko. Kasi as a manager, I have to take care of my colleagues and those who I manage. Kaya ina-assess ko rin yung mga feelings nila. Nafe-feel ko rin naman, no, kung nakakaranas sila ng Monday blues kasi alam ko yung bigat ng trabaho na ginagawa ng team. So pag nafe-feel ko na yan, Monday blues sa akin and Monday blues sa mga kasama ko, yan na, gumagawa na ako ng paraan. Merienda tayo mamaya, Starbucks, pansit. Ang favorite namin na merienda sa office, yung pansit Malabon, tapos may puto. So alam nyo yun, yung mga ganyang simpleng pagme-merienda lang, malaking tulong yan sa team. Kahit na it's coming from my own pocket, ginagawa ko talaga siya as a manager kasi nakakatulong yun para sa akin and sa team ko sa office. Okay fam, kada daldal natin, nakarating na tayo dito sa rotonda sa dulo. Dito ko lagi dinadala si Sasuke, favorite niya magtakbo-takbo dito. Okay, number 2 na tayo, no. Pangalawang ginagawa ko to achieve work-life balance is minamanage ko yung time ko ng maayos. So marami sa atin sanay mag-multitask, maraming ginagawang task and pinagsasabay-sabay siya, no. Pero ako, naniniwala ako na mag-focus tayo sa isang task. And pag natapos mo yung task na yun, saka ka mag-move on sa next
task na gagawin mo. Although sometimes ginagawa ko rin mag-multitask, pero sa dami kasi ng mga trabaho natin, tapos yung technology pa, ang bilis natin ma-distract. For example, may ginagawa akong email pero maya-maya may papasok na chat sa akin sa Teams or sa Messenger, bubuksan ko yon, tapos hindi ko mamalayan, iba na yung focus ko. Tapos lalo na kapag Messenger, pag binuksan ko yung Messenger, bubuksan ko na rin yung ibang messages, bubuksan ko na rin yung Facebook, tas hanggang sa mag-TikTok na ako. So nawala na yung focus ko sa ginagawa ko. So what I usually do is nag-aalat ako ng time per task. Tapos nagfo-focus ako sa task na yon for ilang minutes and then magte-take ng break, tapos saka ako magko-continue sa other task. So what I usually do na nagwo-work sa akin is ang tinatawag na Pomodoro technique. Yung Pomodoro technique, mag-aalat ka ng few minutes para sa mga task na ginagawa mo, tapos you're gonna take few breaks in between those tasks para focus ka doon sa mga task mo. For example, you have 3 tasks for today. Number 1 task is maggagawa ka ng email, isisend mo sa lahat o kanino mo man siya isisend. So ang gagawin mo, mag-alat ka ng 25 minutes para gawin yung email task na yon. Wala kang ibang gagawin kundi yun lang hanggang sa matapos mo yon. After 25 minutes, mag-take ka ng break, usually 5-minute break. Pero nasa sa'yo, you can take 10-minute break, pero 5 minutes is okay. Tapos after that 5 minutes, kung hindi mo pa tapos yung email, do it. Pero kung tapos mo na yan, move on ka na sa next task mo. Next task mo, for example, may kailangan kang gawing PowerPoint presentation or Canva presentation, gawin mo na yon, no? Tapos kung matapos mo yun in 25 minutes, take a 5-minute break, tapos move on ka na ulit sa next mong task. So ganon ang Pomodoro technique. Nag-work siya sa akin kasi nagagawa ko talaga yung mga task ko doon sa allotted time ko, tapos may breaks pa in between. Anyway, ayan, kaya ako sinare yung time management kasi by doing time management, mas matatapos mo yung work mo and magkakaroon ka ng time para sa life mo, no? Okay, pangatlo na tayo, fam. Pangatlo is magkaroon kayo ng hobbies outside your work. Ito yung sinasabi ko na break your routine. Kasi alam naman natin, sa work natin, paminsan kailangan natin mag-overtime. Wala na tayong nagagawa sa buong araw natin kundi puro trabaho na lang. Lalo na kapag bumabiyahe tayo ng mahaba, aminin natin dito sa Pilipinas, kapag yung work mo is malayo sa bahay mo, ang hirap bumiyahe talaga. The traffic, the transportation system dito sa atin, mahirap talaga. Naranasan ko yan for how many years. I used to work in Makati, tapos nanggagaling pa ako dito sa North area. 8:30 ang pasok ko, pero alas 6 pa lang umaalis na ako. Kaya ang haba ng time talaga na nako-consume sa akin sa biyahe pa lang. Tapos pagdating ko sa work, 'di ba, trabaho, overtime. Pag uwi ko, ganun ulit yung traffic or ganun ulit yung transportation na pagdadaanan ko. So I know mahirap talaga sa iba sa atin, pero at least magpasok tayo ng mga ibang bagay, no, sa sistema natin na hindi natin usually ginagawa. Find your hobbies. Pwede kayong mag-cooking, mag-try mag-baking, mag-exercise sa gabi, or anything, no? Break your routine. Pag nagawa nyo yan, nakakatulong yan para maalis yung stress sa katawan natin and sa isip natin. Hindi naman kailangan yung mga physical hobbies talaga. Pwede kayong kumuha ng mga ibang hobbies pa na madali lang gawin, like pagbabasa ng book, no? I-dedicate nyo yung ilang oras sa pagbabasa ng books or yung mga self-help books. At least, 'di ba, natanggal na yung stress mo, natuto ka pa, 'di ba? So yan, break your routine, find your hobbies. Okay, number 4 is you have to set clear boundaries, no? Kailangan mag-set kayo ng specific time para sa working hours ninyo and yung mga time para gawin yung mga ibang bagay sa buhay ninyo. Kailangan clear yung boundaries na yan, fam. Sa work-life balance, malaking portion nito is yung boundaries natin between work and life. It always has to be clear at all times. So, i-clear nyo yung time ninyo. For example, mag-work lang kayo from 9 to 6, no? Stick to that time. Hindi ko naman sinasabing 100% stick to that time kasi paminsan sa corporate may mga task tayo na nagre-require ng overtime. Kailangan mo nang isubmit ito. Deadline na ito. So, set kayo ng time pero always have a room for adjustments, no? Most especially kung may mga deadlines kayong kailangan gawin, kailangan isubmit, okay lang. It's okay to do that. It's okay to do overtime. Pero ang sinasabi ko lang is don't do overtime all the time. Maganda yung may nakaset kayong time
sa utak ninyo na ito lang yung working hours. Usually sa office naman, di ba? Nakaset naman yan. Pero sinishare ko to kasi karamihan sa atin hybrid na yung work setup. Hindi na puro office ang work ngayon. Marami na rin sa atin ang nagwo-work from home. So especially pag nagwo-work from home kayo, iset nyo talaga yung working hours niyo. Kasi paminsan pag nasa bahay tayo, masyado tayong tutok sa work na nakakalimutan natin kumain, magmerienda. Kasi nasa comfort tayo ng bahay natin. Kaya feeling natin, sige okay lang na mag-work ako hanggang mamayang gabi kasi nandito naman ako sa bahay. Pero alam nyo fam, mas maganda na mag-set kayo ng time and iset nyo yung boundaries ninyo para kahit na nasa bahay kayo nagwo-work, mag-alat kayo ng time para makagawa pa kayo ng ibang bagay. Also fam, lalo na sa mga nagwo-work from home, mas maganda na may sarili kayong working space, no? Para hindi nyo talaga napagsasama yung life nyo sa bahay versus life nyo sa work, no? Kasi paminsan pag naka-work from home tayo, aminin natin nag-work tayo sa sala natin, sa dining area natin or sa bedroom natin. Pero feeling ko pag ganun kasi, parang hindi mo nasiset yung boundaries between work and life, no? Hindi kagaya kapag may sarili kang workstation, at least pag nandun ka sa workstation mo, work lang talaga yung gagawin mo. Pero once you leave that workstation, eto ka na. Gagawin mo na or ipa-prioritize mo na yung mga bagay sa buhay mo. Okay, lakad na ulit tayo. Ayan, sorry fam kung ang dami ko sinasabi. Baka mahaba itong vlog na to, pero please bear with me. Number 5, always communicate, no? Ayan, sinasabi ko na yan sa mga previous vlog ko about corporate. Always communicate. Kasi number 1, nakakatulong yan para matanggal yung stress sa'yo. I-communicate mo sa boss mo yung problema. Communicate mo sa mga kasama mo kung may stress kang nafe-feel or nararamdaman about sa task na ginagawa mo. Kasi makakatulong sila, they can give inputs, 'di ba? Para makatulong sa iyo or kaya naman sila talaga yung mismong tutulong sa iyo na matapos yung task na yon. So by communicating, natutulungan ka ng mga kasama mo, ng boss mo and those people around you. Matatapos mo yung task mo, maaalis yung stress sa iyo. And kapag natapos mo yung task mo, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng time to do the important things in your life. Work-life balance, 'di ba? Lalo na sa akin, no, as a senior manager, isa yan sa mga pinaka-importanting bagay na natutunan ko talaga sa corporate. Communicate talaga. Ano man yan, problema man yan, ideas man yan, always communicate. Malaking tulong talaga yung communication, fam. Lalo na sa corporate. Okay, number 6. Ito, common naman to sa atin. Makakatulong din if meron kayong to-do list, no? Ilagay nyo lahat ng to-do nyo sa trabaho, ilagay nyo lahat yung to-do nyo sa personal life nyo. Kasi mas magandang organized so you can keep track lahat ng mga kailangan mong gawin, and if organized ka, mas mamomonitor mo yung time mo and mas mamomonitor mo yung mga tasks na kailangan mo pang gawin. Also, kung may listahan ka, malalaman mo kung ano yung mga dapat mong i-prioritize sa work mo and sa buhay mo. Okay, number 7 na tayo. Actually, 10 tong pin-repair ko. Number 7, make time for social connections. Ito, nabanggit ko rin to sa previous vlog, no? Make time for your family, make time for your relatives, make time for your friends, make time for those people who matters most, no? Sa buhay natin, maikli lang ang life natin and suspend ba natin yan sa puro trabaho? Kasi alam naman natin sa corporate, mag-iiba na talaga yan, no? Yung schedule natin to make time with my family, with our friends, malaking pagbabago talaga yan kasi may kanya-kanya na tayong buhay, kakayod talaga tayo sa araw-araw. Pero alam nyo, yung simpleng pakikipag-usap lang sa family and friends ninyo, malaking bagay na yon, no? And malaking emotional support na siya para sa atin. And makakatulong yun para ma-recharge kayo. Ako personally, nakakatulong talaga sa akin yan. After work, no, you have to bond with your family and friends. Labas kayo, makipag-usap kayo sa kanila. You can talk about all the things in the world. So make time for your family and friends. Lalo na sa mga special occasions ng pamilya. Naku fam, i-prioritize nyo yan. And yung mga milestones nyo with your friends, prioritize it. Okay, number 8 na tayo. Foster a healthy work environment. This is something na pinagpapasalamat ko sa previous company ko, no? Kasi iba talaga yung culture sa amin and pinopromote talaga namin yung healthy working environment. Lalo na sa akin, sa department namin and sa team ko. Parang mas pinipili talaga namin ang pakikisama, collaboration, communication, pag-intindi sa mga colleagues mo, tutulungan mo yung mga colleagues mo. Kasi sa work natin, 'di ba? Ilang oras na nga ang ginugugol natin
sa trabaho. So parang wag na nating haluan pa ng mga negative, parang makipag-usap tayo kung may problema. Wag natin hayaan lang na hindi kinakausap yung mga colleagues natin about the issues. Let's promote healthy working environment. Makipag-communicate kayo, makipag-collaborate kayo. As an introvert, dito ako nahirapan nung una. Challenge talaga yan kasi syempre, di ba, nahiya tayo makipag-usap, makipag-collaborate with others. Pero as you go along in the corporate, isa yan sa matututunan mo din na importante din na makipag-communicate and makapag-collaborate sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi alam nyo fam, kung healthy ang work culture ninyo, it can also reduce stress, no? Kasi alam mo yung masaya kang papasok sa work dahil masaya kayo ng mga colleagues mo, ng mga office mates mo, marireduce yung stress mo, no? And makaka-help yun para ma-maintain mo yung balance more easily. Okay, number 9 na tayo. 'Di ba? Ganun-ganun lang. Malapit na tayo matapos. Number 9, celebrate your small wins. Ito, ang tagal ko nang pinapractice to fam kasi nakaka-motivate siya, no? Kahit na maliliit na bagay lang yan. And nakaka-happy, no? Pag motivated ka and happy ka, mas madaling i-balance yung buhay natin and yung work natin, 'di ba? Celebrate small wins. Kahit na maliliit lang yan sa work, may natapos kang task or may pinagawa kang task. Ako kasi as a manager, may pinagawa akong task sa colleague ko and natapos yon. We're gonna celebrate that small win. I-reward, diba? Bili tayo ng coffee mamaya. Yung mga simpleng ganyan lang. Pakain tayo mamaya sa lahat dahil may na-achieve na task. Yung mga simpleng ganyan lang, nakaka-motivate yan. And nakaka-happy, diba? So ayan, pinapractice ko talaga yan fam, no? Yung celebrating small wins. Kahit na sa buhay mo fam, kahit hindi sa work, i-celebrate mo yung small wins mo. Kasi nakaka-happy and nakaka-motivate yan. If you're happy and you're motivated, mas mababalance mo ng maigi yung mga kailangan mong gawin sa buhay mo and sa work mo. Okay, number 10. Last but not the least na tayo fam, utilize your vacation leaves. Sinabi ko na rin yan sa mga previous vlogs, iwasan nating ma-burn out. So break your routine, go out. And kung wala kayong time during the weekdays, do it on weekends. Kung busy pa rin kayo ng weekends, utilize your vacation leaves. Kaya binibigay sa atin yung vacation leaves, diba? To reset and recharge, magbakasyon, gumawa ng ibang bagay. It will help you reset, no? I-reset mo yung utak mo, i-reset mo yung emotions mo. And para pagbalik mo sa work, ready ka na ulit sumabak doon sa mga trabaho na kailangan mong gawin. So also, yung vacation leave, hindi lang yan para sa pagbabakasyon talaga fam, no? You can use that for whatever reason you have. And wag na wag kayong mahihiya na gamitin yung vacation leaves ninyo dahil karapatan nyo yan. Pero syempre, nandyan pa rin yung balance, no? Kailangan kapag magbe-vacation leave tayo, iintindihin din natin yung work na maiiwan natin. Kailangan balance lang. So ako, dati, gamit ko talaga yung mga VLs ko, diba? Pero bago ako mag-VL, nilalatag ko na lahat ng mga kailangan kong gawin para sa araw na yon or para sa week na yon. Dinedelegate ko na yung task or kino-communicate ko na yung mga dapat na gawin or dapat na matapos para relax na ako sa VL ko, diba? So ganun din kayo fam, bago kayo mag-VL, consider nyo rin yung mga pending task ninyo or yung mga ongoing task ninyo. Make sure na walang malalaglag dyan and mabibigay nyo pa rin yung deliverables ninyo. Ang dami ko sinasabi, basta it's all about balance, no? And okay lang na gamitin yan kasi binigay talaga yan sa atin to rest and recharge. Okay, ayan, natapos na natin ang 10 tips, no, para ma-achieve ang work-life balance. Alam nyo fam, sobrang challenging talaga ng pag-achieve ng work-life balance sa buhay natin. And hindi naman necessary na pag ginawa nyo tong mga 10 tips na ito, ma-achieve nyo talaga yung work-life balance sa buhay ninyo. Pero ito, binigay ko lang itong mga tips na ito na I feel na nakatulong sa akin, no, para ma-achieve ko yung work-life balance sa buhay ko nung nagwo-work pa ako sa corporate. So ang mahalaga para ma-achieve ang work-life balance, kailangan consistent kayo sa pag-set ng boundaries and also alam nyo yung mga dapat na i-prioritize sa buhay ninyo and sa work ninyo. So yeah, sana makatulong sa inyo itong mga tips na ito para ma-achieve ang work-life balance sa buhay ninyo. So yun fam, malapit na ako sa bahay, o diba? Nakapaglakad na tayo, nakapagpaaraw na tayo, nakagawa pa ako ng walking vlog para may mapanood kayo. Ayun lang, ang sarap magpaaraw, lalo na kapag Saturday. Feel na feel ko talaga magpaaraw pag Saturday. Ewan ko, iba talaga ang Saturday, no?
Pag i-compare mo siya sa mga weekdays, Monday to Friday, ibang-iba talaga ang Saturday. So that's it for this vlog. Sana somehow, no, may mga napulot kayong insights dito sa vlog na ito na makakatulong, no, para ma-achieve ninyo ang work-life balance sa buhay ninyo. Sana na-enjoy ninyo ang paglalakad natin sa labas. Napakasarap magpa-araw. It's a beautiful Saturday morning today. And thank you, Lord, no, for this morning. Napakagandang Saturday morning dito sa bahay. Before ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!